Pag-upo ni Inday, putang ina nyo, the fact na nakikita nyo siyang malaya at humihinga at tinatamasa ang tiwala ng taong bayan, yung nguso mo hindi natituwid yan. Sigurado ko baka ikamatay mo pa yan. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka. Ha? Laughter is the best wake-up call? Okay na, nag-invento na naman kayo. Yung laughter is the best medicine, okay na yun, pero laughter is the best wake-up call? Oh, ano na naman yan? Sinong gago na naman na nagsabi sa inyan? Vice Ganda, maraming salamat. Meme. Hi, Meme Vice Ganda, maraming salamat. Dahil sa'yo, nagalit na lang ang Duterte. Oh, pero putang, gandun na lang yan. Wala na, pagkatapos niyan, ano na naman, wala na naman. Si Inday, hindi pa na-impeach. Yung impeachment, naka-archive. Tapos yung motion for reconsideration ninyo sa Supreme Court, wala nga. Hindi ma-approve. So, paano na yan? Sindin niya. Tangin na niya, baka lalong tumabingi yung bunganga mo. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy. Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Bangag. Magandang araw, mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Bangag. Marcos Bangag. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. Another day, another uratan session again with yours truly, Boss Dada TV. Ayan. At pasasakitin na naman natin ang mga atay, balumbalunan, kasukasuan, puso at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, switik, mga kuratong baliling, mga magnanakaw, sindikato, mandurugas, mandurukot, adik, bangag, mambubudol, lahat ng mga swindler, sinungaling at lahat ng mga baklang kupal. Ayan na nga mga bossing, kamusta naman po ang inyong araw? Syempre mga bossing. Tayo ay nandito pa rin sa Madrid, Spain. At babiyahin na po tayo maya-maya papunta ng Barcelona. Welcome to Barcelona, Spain, Banat Bay. Dito na si Banat, nagbabakasyon na siya. Kasi nga mga bossing, alam nyo naman na season break ng ngayon, ng Banateros. At syempre, habang pahinga-pahinga, makikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo yung mga post ni Master Judea. Nasa Siargao yata siya ngayon. Si Banat Bay nandito sa Spain. Ako naman, mag-iisang buwan na rito. Pabalik na rin tayo ng Pilipinas. Some of our friends and bosses are in Japan dahil nagse-celebrate po. Meron pong event na ginaganap ngayon sa KOJC dyan sa Japan. Si Coach Oli, wala akong balita. Malamang nagpapayaman yan. Si Coach Oli kasi business-minded yan. Malamang nakafocus yan ngayon sa stocks. Si paring RJ, nagbabanda-banda lately, at si Jay Guevara, ewan ko kung anong ginagawa, nagpapapogi. Kita nyo naman, di ba? Pinatanggal ni Jay Guevara yung mga blemishes niya para flawless na daw siya. Usually kasi mga lalaki hindi mahilig dyan. Pero ako din, usually pag lalaki ganyan, lalo kung active ka, may mga may mga skin tags, warts, na-acquire mo yan sa katagalan. Usually, sabi ng dermatologist, puta may dermatologist si Bosti. Sabi ng dermatologist natin, sa ano daw yan, tuwalya, lalo na kung mahilig mag-hotel. Hindi ba, syempre, alam niyo naman tayo, alis tayo ng alis, biyahe tayo ng biyahe. Mahilig tayo mag-hotel-hotel. Kaya, ayan, yung mga tuwalya, minsan, syempre, maraming tao gumagamit niyan. Tapos yung mga naunang gumamit niya, may mga ano pa siguro, ketong. May mga sagalis pa siguro. Kahit laban mo yan.
O kahit laban mo yan, may natitira dyan na kung anik-anik. Kaya dapat maingat ka. Make sure kung ikay nag-hotel, magdala ka ng sarili mong tuwalya. Isa rin yan, yung mga pundarangkunan. Oo, yun yan yung isa sa mga nagiging dahilan yan, no? Kaya ako, at least every year, nagpapa-cauterize ako. Siguro gusto ni Jay maging pogi katulad ko. Gusto ni Jay maging pogi katulad ko, kaya ganyan. Nagpapapogi-pogi na rin siya. And good thing, mantakin mo. Sabi ko nga sa inyo, dati si Jay Guevara, walang pakialam sa mundo yan, pero ngayon very very tawag dyan, vain. So good for you, brother. Ayan, so malapit na nga tayong mag-uwi. Ako, namimiss ko na. Hindi ko masyado na-miss yung Filipino food kasi nung nagpunta tayo sa Dahig, merong Filipino restaurant diyan. Hindi nga lang siya talagang kalasang-kalasang Pilipino, pero nakakain pa rin tayo ng Filipino food. Pansit, importante yan. Tapos when we went to Paris, nung nagpunta tayo ng Paris, yung hinanda ni Anharot sa atin. Yung hinanda ni Anharot sa atin ay galing din sa isang Filipino restaurant. So pansit, Shanghai, barbecue, lechon belly. So hindi ko masyadong na-miss. And then pumunta naman kami ng Germany. Ayan, medyo hindi tayo masyadong nakakain ng Filipino food dyan. But nung nagpunta tayo ng Switzerland, kahit papaano, nakatikim tayo ng sinigang na salmon. Diba? Sosyal. Siyempre, nung pagpunta natin dito sa Spain, ayan na, siyempre nandito yung SND. Yung SND restaurant, yung mga taga Madrid. Yung mga taga Madrid, pumunta po kayo sa SND restaurant dito sa Madrid. Nako po, talagang solid na Pinoy. Nakita nyo, nagpost ako nung nakaraan, merong adobo, pakbet. Talagang as in, parang pag pumikit ka na, sa Pilipinas ka lang. Yung lasa, talagang noipi. At saka yung mga ricado, talagang noipi. And meron din tayong pinuntahan dito, yung Christine's. Shout out sa may-ari, yung mag-asawang napakabait na may-ari ng Christine's Bake Shop. Ayan, pinakain po tayo dyan ng halo-halo. Kaya sabi ko nga sa inyo meron pa yung yung tinapay na ube at saka cheese bread na pag binato mo sa ulo mo talagang mababagok ka. Kasi malaman siya, mabigat siya. Hindi siya katulad ng tinitinda sa mga bakery. So hindi natin masyadong na-miss yung tsaka diyan yun sa Christine's Bake Shop, may mga bibili ka. Parang sari-sari store na siya. Bibili kang mga liver spread, Reno. Solid yun mga sardinas ng Pinoy, pansit canton na instant, at saka yung mga paborito nating mga kutkutin, yung mga chippy, ganyan. So punta lang po kayo dyan. Hanapin nyo lang Christine's Bake Shop, Madrid. Pero talagang kung kayo naman dito sa Madrid, mga Pilipino o may mga kaibigan kayo na gustong mag-celebrate, gustong mag-aarkila ng kwarto or ng isang diner para sa inyong mga okasyon. Halimbawa, birthday, binyag, kasal, kumpil, o kaya yung paghihiwalay nyo ng jowa nyo, ganyan, yung pagkamatay ng ex mo, ganun. Gusto mong i-celebrate, hanapin nyo lang po SND. Dito yan sa may sa Filipino, Filipino restaurant yan. Grabe, sarap dyan. Tsaka balita ko, kapag ikaw ay inarkila mo yung event place na yan, libre kantahan na. Mayroon ka ng mga magagaling na mga singer at banda. Siyempre sa aking stay dito sa Europe, nagpapasalamat ako kay Kuya Anton, kay Ma'am JL, siyempre kay Kuya Dindo na walang sawang magmaneho para kay Boss D. Bukas road trip kami. Road trip kami bukas. We are supposed to ride the train
Kaya lang naisip ko din kasi kapag ka magte-train ka at least 2 hours, an hour before. Dapat nandoon ka na, tas bit mo pa yung mga maleta mo. Oo, kung magsasakyan ka from here to Barcelona, 6 hour yan or 6 hours or to 7 hours. So parang ganun din, more or less. Kasi kung magte-train ka, magstay ka ron ng matagal kasi hanapin mo yung release, hanapin mo yung train, tapos kakabahan ka pa. Marami ka pang bit-bit, nakikipaghabulan ka, marami pa naman Mando rito. Si Mando nandito si Mando nandito sa Spain. Maraming Mando rito, Mandurugas. Kaya ayan, so mag-road trip kami bukas at para daw mas maganda na din daw yung road trip kasi makikita mo yung scenery from dito sa Milan to Milan from dito sa papunta dyan sa Barcelona. Kaya yan, sa Madrid to Barcelona. Makikita natin yung scene, yung scenery. Kaya ang pinakamasaya sa lahat. So, alis tayo medyo maaga para makarating tayo maaga dahil baka mabaliw yung kapatid natin si Batbay dun mag-isa nakikita ko palakad-lakad. Pero maganda dyan sa Barcelona kasi may beach. So, makatambay-tambay tayo sa beach. Ayan, so yung mga taga Barcelona, message lang, baka sakali magkatagpo-tagpo tayo dyan. Nasa isang lugar, makita-kita tayo dyan, kahit na saglit lang, hindi ba? Mamit ninyo si Banat Bay, mamit ninyo yung mga malulupit na mga kapatid natin dito sa Seminayo, di masaya yan. Speaking of Mando, I have learned mga bossing na dito pala sa Spain. Grabe pala ang actually in the whole of Europe yung speaking of magnanakaw. Kasi sa atin sa Pilipinas mga bossing, kapag may mandurugas, usually hinihila mo yan pa loob ng bahay para doon mo barilin Di ba? O kaya doon mo gulpihin sa loob ng bahay kasi trespassing yan pero dito pala sa Spain at saka sa Europe, yung mga mandurukot, pag nahuli ng pulis, mamaya nandiyan na sa labas. Alam niyo kung bakit? Una, sa Paris daw, pag nanghuli, yung mga nahuli, yung mga mandurukot, yung mga pickpockets, tsaka yung mga holdapper, usually daw, pinalalabas nila kagad kasi nga daw, papakainin pa nila yan. So, dagdag pa sa gastos nila yan. Tapos dito naman daw sa Spain, yung mga mandurugas, pagka hinuli nila, mamaya ilalabas din nila. Kasi nga, medyo dito sa Europe, alanganin na nga sabi ko nga borderline tanga. Yung batas dito na sabi nila kaya daw nagnanakaw, kaya daw yan hold up kasi gutom. Syempre, parang ninonormalize nila dito yung pandurukot. Kaya parang gina-justify nila. Doon pala nakuha ni Torre, ni Marbil at saka ni Bongbong Marcos yung sobrang bait nila, sobrang human. I thought hindi siya nag-e-exist. Pero ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung saan ipinapattern ni Marbil, ni Bongbong at saka ni Torre yung sobrang luwag. Kasi dito sa Europe, sobrang luwag, sa sobrang luwag nakakainis. Mantakin mo pagka nabugbog mo yung holdapper. Putya, kasalanan mo pa. Kasalanan mo pa. Meron daw isang beses dito, isang Pilipino, 4 na beses na daw siyang hinuhold up ng pare-parehas na mga tao diyan sa metro. Kasi syempre tayo mga Pilipino, payatin tayo, maliit tayo. So, yun daw ang target talaga nila, Pilipino, basta or Asian. Kasi nga daw, ang Pilipino laging may cash. So, mayroon daw isang Batanggenyo na parang 4 na beses na siyang hinuhold up ng pare-parehas na grupo. Yung sa panghuling pagkakataon, nagdala na siya ng balisong. Tapos nung hinold up siya, suma total, 4 yung nang hold up sa kanya, napatay niya yung 2. Umalag na siya, napatay niya yung 2. Ayun, nakulong siya. Pero nakalabas din naman siya after 6 months. Pero imagine, ikaw na yung hinayop, ikaw na yung hinudas, na anuhan ka pa. Ikaw pa yung nakulong. At madami na daw mga instances dito na yung mga Pilipino lumalaban, tapos yung Pilipino nakakalaboso. Nakakalabas din kalaunan, pero
Parang bawal na bawal dito na saktan mo yung mga kriminal. Sabi ko, doon pala nakuha ni Marbil yung sobrang bait nila sa mga kriminal. Meron pa nga daw sa Italy. Sa Italy, meron pa nga daw na pag ikaw umalis ka ng bahay mo, no? Halimbawa, naiwan mo bukas yung pinto mo. O kaya, nabuksan nila yung pinto mo at pumasok sila sa loob. Halimbawa, may pumasok sa loob, isang pamilya, may dalang bata. Pagpasok mo sa loob, makikita mo, sino kayo? Diba usually sa atin, gugulpihin mo yan. Ipakukulong mo yan, trespassing. Alam mo ba sa kanila, bawal palabasin yung taong nakapasok na sa loob. Lalong-lalo na kung taglamig. Bawal na bawal po silang palayasin. Imagine mo, bahay mo, bawal mong palayasin yung kumubgob doon. At kapag ikinaso mo yun, mapapaalis mo lang sila through case. Gagastos ka pa sa abogado sa kaso, bibilang ka pa daw ng halos 3 taon. Bago mo mapalayas yan sa bahay mo, imagine mo sa 3 taon na yun, ikaw nagbabayad ng kuryente, tubig, kung umuupa ka doon, ikaw magbabayad doon kasi ikaw nakakontrata. Ganun katarantado yung batas dito. Walang kakwenta-kwenta. Kaya nga sabi ko pero kung titingnan mo, bakit kaya ang yaman nila? Bakit kaya mas maunlad sila kaysa sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang daming batas. Hindi ba? Ang daming batas. Putang ina, ang daming magaling sa batas. Pero sa kasamaang palad, ang dami na nga nating batas, ang hirap-hirap pa rin ng bansang Pilipinas. Samantalang dito, parang maluwag lang maging mandurugas dito. Parang pwede mo nang gawing pwede mo na siyang gawing profesyon. Kung titingnan nyo dyan sa the Netherlands, dyan sa red light district ng Amsterdam. Legal ang prostitution. So parang dito, legal ang prostitution, legal ang marijuana, parang legal na din yung pandurukot. Parang ikaw pa may kasalanan pag nadukutan ka Tatanga-tanga ka kasi, kaya ka nadudukutan Parang ganun Tsaka ang tindi ng mga mandurukot dito, hindi sila tumatakbo. Pagka dinukutan ka nila, tapos nahuli ka, babalik lang nila sa'yo, tapos wala lang. Ganun kasi sa atin, pagka ganyan, gugulpihin yan, di ba? Tsaka dito, nakikita na ng katabi mo, dinudukutan ka, wala silang pakialam sa'yo. Ganun sila dito, parang kung titingnan mo, yung sistema, bulok, pero ba't ang yaman-yaman nila? Ano kayang meron dito na sobrang luwag versus dito sa Pilipinas or dyan sa Pilipinas na sobrang higpit, pero durog tayo sa kahirapan. Ayan. So, yun ang mga bagay na malaking question mark na hindi natin alam sagutin. Pero kung alam ninyo yung sagot, pwedeng ilagay ninyo dyan sa comment section. At marami pong mga nanonood dito, hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. Mag-like and share na din kayo. At syempre, maraming salamat doon sa mga nagsusuper thanks kay Boss D. Mabuhay kayo. Ayan, so simulan na natin yung ating balitaktakan. May yung patungkol pa rin. Mainit pa rin yung kay Vice Ganda. Balita ko nga si Vice Ganda hindi umattend ng showtime kanina. Hindi umattend ng showtime kanina. Hindi ko alam kung bakit. Baka masakit pa yung tumbong niya. Baka tinira pa ni Elon. Kaya hindi umattend. Pero hindi siya umattend kanina. Ewan natin kung bakit. At kaliwat kanan mga bossing yung mga nagagalit sa kanya. At marami rin or mangilan-ngilan na pumapanig sa kanya. Siyempre alam na natin kung sinong papanig dyan. Unang-unang pumanig sa kanya si Claire Castro. Unang-unang pumanig sa kanya si Claire Castro, na parang tuwan-tuwa si Claire Castro, tapos sinasabi na, bakit pikon kayo? Pagka kayo naman binabastos nyo si BBM, hindi naman kami napipikon. Hindi nga kayo napipikon, pero puta may Congress hearing, may TRICOM, meron biglang nagkakahiring ng fake news. Sandamukal na mga kaso, may mga kaso ka ng slander, libel, kung ano-ano. Hindi nga kayo pikon, pero putangin na nyo, nagkakaso naman kayo, mga ulul kayo. Hindi ba? Ngayon, ito si Pangulong Duterte ay binaboy ni Inday Sara. Sabi nga ni Claire Castro, at least, kayo naman, din naman kayo, binabastos nyo rin naman si Marcos si Marcos kasi, siya, halal. Aktibong presidente. At saka, malaya naman niyang nagagawa yung gusto niya.
Balita ko nga, yung pinakamagnanakaw na administrasyon niya eh. So dapat lang nabatikusin siya, hindi ba? Pero yung isama mo ang isang 80 anyos na nasa kulungan ngayon, nakakaranas ng injustice sabi nga nila, you are innocent until proven guilty. Let us say for example, galit na galit sa kanya si Vice Ganda. O siguro sa kung anong paraan, siguro dahil addict tatay niya. O baka type nung nanay niya si Vice Ganda, pero type nung nanay ni Vice Ganda si PRD. Pero walang pakialam si PRD sa kanila, pwedeng ganun. For whatever reason or for no apparent reason, dinamay niya sa kanyang show, tapos binalikan niya yung mga dating sinabi pa na jetski, ICC, yung pambobomba ng China sa South China Sea. So it's as if napaka-anti China niya. Pero kung titingnan mo, nilalabas nga nila sa Srugando Sasot na majority pala ng mga beauty products niya, yung raw materials or yung pabrika, nasa China. So ipokritong mga putang ina. Ipokritong mga putang ina. Parang si Teodoro din, no, di ba? Si Teodoro na di umano may passport ng Maltese para kung matapos yung termino nila, lalayas lang sila. Tatakas lang sila, dala-dala siguro kung ano man yung mga nakuha nila habang sila ay nasa kapangyarihan. Meron din siyang business sa China. Parang meron siyang sort of di umano mining business sa China. Pero galit na galit din siya sa China. Kaya nga napaisip ako noong sumagot si Claire Castro, kasi labas sila dito Labas sila Claire Castro dito, labas si Bongbong Marcos dito Pero bakit sumagot sila in behalf of, or sumagot sila sa issue na to? Ang daming problema ng Pilipinas pero sinasakyan pati ng Malacanang press corps or ng Malacanang PCO, pati itong issue kay Vice Ganda. Iaway ito ni Vice Ganda at saka ng mga DDS. Ba't nakikialam si Claire Kupal? Diba? O, na-realize ko, putang ina, pakawala nila ito. Oo, pakawala nila ito. Ginawa ito ni Vice Ganda kasi alam niya pag-uusapan at makakatama sila kahit papaano kasi makukurot mo yung damdamin ng mga nagdadalamhati na mga Duterte supporters O syempre, laos na yan si Vice Ganda Putangin na yan. Tanda-tanda na yan. Pare-parehas lang naman yung mga joke niyan. Sa totoo lang, yung mga joke niya, kaya niya pinapalibutan yung sarili niya ng mga bakla din. Na mga imbornal katulad niya. Kasi nga, kumukuha siya ng mga jokes doon. Oo. Yan si Vice Ganda. Ano yan? Kumukuha yan siya ng mga tawag din mga bakla na kunyari inaalagaan niya. Kunyari kasama niya lagi. Pero sa totoo lang ang ginagawa niya, nagnanakaw lang siya ng mga joke doon. Hindi ba? Kaya nga yan, tuwan-tuwa yan na nagpapagay contest yan sa It's Showtime, di ba? Pero kung titingnan mo yung mga kasali doon sa sa gay pageant diyan sa It's Showtime, kakilala din nila, sila din mga stand-up comedian din. Tapos yung mga sinasabi ng mga tao doon, kunyari may nananalo and the winner is ganito and the winner is ganyan. Pero sa totoo lang, kilala niya na lahat yun at yung mga yung mga jokes nung mga yon, alam niya na. Kaya nga di ba magko-question and answer siya tapos kwela yung lumalabas sa sagot nung ini-interview niya kunyari pagka yung question and answer na. Kasi nga staged yan. Niloloko lang kayo niyan ni Vice Ganda. Hindi totoong mga mga kaganapan nila dyan sa show nila. Lahat yan staged, lahat yan scripted. Sino nakikinabang? Yung mga tao tuwan-tuwa, ang ganda-ganda ng show. Pero hindi nila alam, isa siyang stand-up comedy show. On a daily and a regular basis, di ba? Tingnan ninyo, magko-concert pa yung Kupal. Araw-araw nakikita mo sa It's Showtime kung ano-anong ginagawa. Ganun din naman yung ginagawa dun sa live. Di nga lang siya makapagmura sa It's Showtime. Pero dun sa Araneta Coliseum, makakapagmura siya. Tapos tinan mo, sinong mga imbitado ng putang ina? Imbitado yung mga dilawang tae ng mga senador.
O hindi ba? So alam mo, napakawala nila itong putang inang baklang imburnal na ito. Oo. Pakawala talaga nila. So alam mo na baka bayad talaga ito. Oo, kasi tama nga naman. Tama nga naman si Tambaluslos na yung part owner ng ng ABS-CBN, yung DZMM nga daw si na din si si Tambaluslos na din daw yung part owner. So, syempre kung yun ang boss mo, di gagawin mo yung mga bagay na yan. Sabi ko nadamay pa pati si Regine Velasquez pero alam mo, ginawa lang nila yon para mapag-usapan yung nilalangaw nilang concert. Nilalangaw talaga. Oo, kasi mura-mura lang naman ang ticket dyan Oo, mura lang naman yung ticket kasi nga wala namang gagong manunood sa puta. Araw-araw mo na napapanood sa TV. Parehas na mukha rin naman yung makikita mo ron. Oo, mas iskandaloso lang naman yung makikita mo doon sa sa show na yan. Hindi rin naman magaling magpatawa yan. Tingnan niyo yung mga niyan. Kaya nawalan ng nawalan ng kwenta yung mga pelikulang Pilipino kasi taon-taon, putang ina, yan yung mga yan yung mga pelikula nagbibida sa pelikula. Ayan, yung mga pelikula niya, yung mga Petrang Kabayo, Private Benjamin, na kung titingnan mo, wala kang matututunan. Actually, masama pa nga yung may dudulot niyan sa mga kabataan Oo, na imbis na yung mga kabataan natututo ng kagandaang asal, puro kabadingan Hindi ba kaya ngayon mga bossing, ito si Harry Roque ay merong mensahe para kay Vice Ganda at nagsalita si Harry Roque kasi alam nyo ba ngayon mga bossing hanggang ngayon, mantakin mo simula nung pinadala si Pangulong Duterte sa dahig, wala namang nagbabayad sa mga tao. Yung mga nag-o-organize, sila din na mga Pilipino sa the Netherlands. Pumupunta yung mga taga Germany, Switzerland, pumupunta yung mga taga Paris every weekend. Pero every day, may pumupuntang Pilipino dyan sa Duterte Street. Every day yan. Kahit ilan lang sila may pupunta doon in support to Pangulong Duterte. At binuhay ni Pangulong Duterte yung bayanihan. Yung mga nandiyan sa dahig, hindi yan sila magkakakilala. Nagkakilala lang sila nung nagpunta sila dyan sa dahig, nung dinala dyan si Tatay Digong. Naging close friends sila, naging super bonded sila. Kaya hanggang ngayon, yung community dyan, nagkakasundo-sundo, nagdadala ng pagkain, nagdadala ng mga inumin, ulam. Araw-araw nagkakainan sila dyan. Ganon ang dyan. Tapos, ilang buwan na, 5 buwan na rin, simula nung kinidnap si Pangulong Duterte, imagine. Kinidnap yung Pangulo. At saka, respeto, Pangulo pa rin naman ito. Kahit na gaano ka nga kagalit sa isang Pangulo, pero ang Pangulo dapat nire-respeto. Ngayon, kung hindi mo kayang irespeto yung Pangulo, yung dating Pangulo, siguro, manahimik ka na lang. Or, kasi hindi naman siya political Concert naman yan, hindi naman yan political concert. So bakit isasama mo yung politika sa concert mo? Dahil kung hindi ka gagawa ng iskandalo, hindi manonood yung mga tao sa sa kabalbalan na concert mo. Kaya sa totoo lang, medyo talagang apektado or affected ang mga DDS kasi nga pinaglalaban namin to Mantakin mo ako, layo-layo from the Philippines, pumunta pa ako dito sa Europe just to show my support sa Duterte. Tapos, putang ina, ikaw gagamit-gamitin mo lang diyan sa walang kakwenta-kwenta mong concert, kupal ka. Pinagbayad mo pa yung mga tao para bastusin mo lang ang dating Pangulo. Bakit hindi mo batikusin si Bongbong ngayong putang ina mo? Bakit hindi mo batikusin si Bongbong? Yung flood control projects na ang dami-dami. Ba't hindi mo batikusin ang Congress sa dami-dami ng ninanakaw? Ba't hindi mo batikusin yung mga kapulisan sa ginagawa nila mga kabulastugan, yung dami ng droga ngayon. Bakit hindi yun ang i-joke mo? Bakit ang i-joke mo yung isa sa pinakamadilim na kabanata ng Pilipinas, which is yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Imagine may mga kaso pa yan.
Tapos, binabalahura nyo na. Sabay, okay lang naman yan. Sabi ko nga, kung yan ang iyong gustong sabihin, kalayaan sa pagpapahayag, ayos man lang din. Kaya lang, make sure na kapag pumasok kayo dyan, hindi kayo balat sibuyas. Kasi bababuyin namin kayo talaga. Kahit araw-araw, bababuyin namin kayo talaga. Oo, basta wala lang demandahan. Wala lang quadcom, tricom, wala lang misinformation, chorba-chorba ng mga hearing na magaganap, ha? Kasi napakagaling nyo mambuli. Oo, napakagaling nyo mambuli. Pero dapat pagka kayo ang binuli, dapat hindi kayo pikon, ha? Oo, baka mamaya niya maghurumentado yung payatot na boyfriend mo. Oo, baka mag-iiyak yan. Nasaktan yung nasaktan yung damdamin niya na binabanatan kayo ngayon, ha? Although, lagi naman kayo nagbabanatan. Ano kayo tsura nyo pag nagsi-69 kayo? Oo, may mga nagsasabi nga damay natin pati nanay, dinamay yung tatay natin. Wag na, kawawa naman yung nanay. Kawawa naman yung nanay, Diyos ko naman. Mantakin mo, nagkaanak ka na nga ng baklang pangit. Kahit mayaman, nagkaanak ka na nga ng baklang sinumpa ng langit. Ano na yun, karma na yun sa nanay niya. Kaya na huwag nyo na yung damay yung nanay, kayo naman hindi naman kasalanan ng nanay niya kung tsaka enough na makita nung nanay niya na nagpalaki siya ng isang walang modong tao, na nagpalaki siya ng isang baklang walang pagmamahal sa bayang Pilipinas, nagpalaki siya ng isang bakla na konti na lang ang pagkakaiba sa isang kabayo. Kaya ito, pakinggan natin yung sasabihin ni Harry Roque. Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana, meron ka man lang disclosure. Hindi na. Bakit din yun? Walang disclosure kasi private person naman yan. Ay, hindi pala siya private person, no? Ano pala siya, no? Showbiz personality. So, public figure pala siya, no? Pero regardless, alam naman natin kung anong yan, kung anong affiliation ng punyeta na yan. Alam naman natin, dilawan tae yan, Matapos niyang pakinabangin si Pangulong Duterte, bait-bait pa ni Pangulong Duterte sa sa show niya. Di ba, birthday niya, gines niya si Pangulong Duterte, sinabi pa ni Pangulong Duterte ito, nanggaling-galang ni Pangulong Duterte na wala siyang masamang tinapay sa mga bakla. Pero kita mo kung gaano kahayop tong putang ina para kumita lang ng pera, gagamitin yung matanda. Ba't ang ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas? Abay's ganda. Yung ina mo, habang tinitingnan mo yung passport mo na may 10 taon na validity, yung lisensya nyong mag-shota kayo ng mga kupal kayo, na may 10 year ng ang validity, putang ina nyo, magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Oo, dahil kahit kailan, hindi malalagpasan nung mga dilawan yung mga kandidato yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa isang termino lang niya. Kaya mag-isip-isip ka bago ka naggagaganyan. Diretso, Harry. Para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Talagang magagalit yan. Oo, magagalit talaga yan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga ayaw kay Pangulong Duterte? Drug lord, addict, kriminal, magnanakaw, palamunin ng magnanakaw. Hindi ba endorser ng endorser ng Pogo yan ay hindi Pogo ng online sugal. Hindi ba anong morals ang meron niyang punyeta na yan? Kung kulang na nga lang i-endorse yan pati shabu at saka cocaine Di ba? Endorser ng sugal. Galit sa China pero yung pabrika ng beauty products niya galing China. Sobrang ipokrito tsaka gamit na gamit nito yung mga fans niyang tangaring katulad niya. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon, itambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin.
kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Ayun, ako rin takanta ka eh. Hindi ko rin alam kung anong ginawa ni Tatay Digong sa kanya eh. Mabait si Tatay Digong sa kanya eh. Meron lang siguro siyang may mga ginawa si Tatay Digong na hindi siya pabor, pero para umabot siya sa ganito kagalit. Para magmura siya, parang murahin niya pa yung DDS. Ewan ko, okay nang ina niyan. Mantakin mo sobrang ninyo, sobrang hipokrito ninyo. Sinasabi ninyo na kayo ang boses ng masa. Pero tinitira nyo si Pangulong Duterte na nagtrabaho para sa masa. Lahat ng programa ni Pangulong Duterte para sa masa. Tapos sasabihin nyo, tapos putangin nyo kung makagamit kayo ng mga Bible verse kung makapagpa-picture kayo sa simbahan, putangin na parang antitinu nyo, pero aalok kayo ng sugal. Nagpo-promote kayo ng bisyo. Tapos puros kabaklaan, kaimoralan ang ginagawa ninyo sa mga show ninyo. Puro kabastusan ang lumalabas sa bibig ninyo, pero galit kayo kay Duterte kasi bastos siya. Diba? Galit kayo kay Duterte kasi palamura siya, pero sa mga show ninyo, putangin na, mas malala pa kayo. Hindi ba? Alam yun. So, ano bang kinagagalit mo kay Pangulong Duterte para sabi ko nga hindi naman siguro to komunista. Hindi naman siguro to drug lord. Hindi naman siguro to smuggler. Ewan ko lang mayroon siguro siyang mga deal sa BOC na pumapabor sa kanya. Baka mas maliit ang binabayaran niyang tax ngayon. Oo, kasi siya? Kasi bayaran siya ng mga nasa gobyerno, di umano. Di ba? So, yun lang yun pera o personal na galit. Kung may personal na galit, ano yun? So, kung uriratin mo pa yung personal na galit, wala namang paki sa kanya si Duterte. So, it boils down to one. Pera ang dahilan kung bakit gumaganyan niyang kupal na yan. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, wala naman akong pakialam sa'yo, no? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Di ba? So lahat nagtataka. Kasi syempre di naman natin kilala tong ulol na to, 'di ba? Di natin kilala kung anong klaseng tao ito. Ngayon, kung titingnan mo, pati sa industriya niya, isinusuka siya. Pati mga kapwa niya artista, isinusuka siya. Pati yung mga ginagamit niyang mga bakla para sa mga show niya, sinusuka siya. Kasi siya lang naman ang kumikita doon sa mga ginagawa nilang skit ng mga bading na kasama niya. Baka pinalalamon niya lang yun, pero itong mga bading na to somehow hindi nila alam, nagagamit sila para sa content nitong ulaga na ito, tapos kumikita ng bonggang-bongga. Baka barya lang yun napupunta sa kanila. I-outing lang sila, bigyan lang siguro sila ng lalaki. Baka okay na sa kanila, pero ang hindi nila alam, limpak-limpak na pera yung kinikita nito sa paggamit doon sa talino ng mga baklang nakapalibot sa kanya. Kasi yun yung ini-expose ni Christopher Min dito. Imagine mo, Christopher Min, marami nakaaway to na mga artista. Pero marami rin kaibigan to ng mga artista. Magtataka ka. Sa industriya nila, kung siya talaga yung pinakatinitingala, dapat sa industriya nila walang galit sa kanya. Pero ito, tanda-tanda na sa industriya, galit sa kanya. Pakinggan nyo kung ano sasabihin nitong matanda. Rodrigo Duterte, ang kanyang pinaglaruan sa kanyang konserto. Pati ang sitting president, si PBBM, ay talaga naman pong pinaglaruan din. Diba, paglalaruan mo si Pangulong Duterte, pati daw si BBM pinaglaruan. Pati si Marcoleta pinaglaruan. Akala mo putang ina nakakaangat siya sa mga yun. Sabagay, tayo rin naman. Binabatikos din naman natin yung mga yan. Pero hindi tayo tumanggap ng bayad sa mga tao, entrance fee, para gamitin mong yun. Para gamitin nating materials yun. Yung ating pagbatikos sa gobyerno, hindi tayo kumuha ng entrance. Ang box A, box B, balcony. Hindi tayo kumuha ng ganun. Pero kumuha ka ng bayad sa mga tao for you to entertain them, tapos papasok mo yung politika. Wala kang pinagkaiba sa mga pari sa simbahan na imbis na magsalita patungkol sa salita ng Diyos, politika.
Ganun din, concert supposedly, kantahan, sayawan yan. Pero bakit ipapasok mo yung politika? Anong meron? So ibig sabihin, nabudol mo yung mga nanood sa'yo. Kasi it is supposedly an entertaining. Kasi sabi ko nga sa inyo, magkakagalit ang mga Pilipino. Pero pag nagsusuntukan, nakikipagsuntukan si Pacquiao, nag-unite ang mga Pilipino. Mababa ang crime rate. Magkakagalit ang mga Pilipino, pero pag Miss Universe, na-unite yung mga Pilipino, di ba? Basta anything na that has to do with entertainment, o katulad yan, concert, supposedly, walang kulay yan. Kasi kung nilagay mo sana diyan sa diyan sa Araneta Coliseum na strictly for Dilawan only, ganyan. This concert is for Pinklawan, loyalista only, DDS, you are barred from entering. Kung may ganun ka sanang nilagay, hindi eh. Ginamit mo lahat eh. Tinanggap mo yung mga pera ng mga tao. Tapos gagamitin mo yung ibang tao para mag-entertain. Ibubuli mo yung mga tao na wala dyan, na wala namang koneksyon sa pagpapakita mo ng tumbong mo at saka ng edits mo na itinali mo sa puwet mo. O yung bayag mo na kinokonsil mo. Alam mo yun, dinamay mo yung politika, hindi ka naman politika, hindi naman hindi naman political rally ang kupal ka. Kaya lang hindi masyado nag-iingay na gaya ng DDS ang mga PBBM supporters. Di talaga mag-iingay yung mga BBM supporter, tanga yan eh. Tanga yan, yung ginawa niya na pinangiwing-iwing niya si sabi niya siguro para pantay. Banatan natin si Duterte, banatan din natin si Bongbong. Una-una sa lahat, bakit mo gagamitin nga yun? Bakit ka gagamit ng political reference sa entertainment? Hindi naman entertainment ang politika. Tarantado talaga. So ibig sabihin talagang gumawa lang siya ng iskandalo para mapag-usapan. Kasi kung hindi niya ginawa yan, kung hindi niya dinamay si Pangulong Duterte sa concert niya, putang ina, baka hindi natin alam nag-concert siyang ulol na yan eh. Kaya lang natin nalaman na nag-concert yung tarantado na yan kasi nga ginamit niya si Pangulong Duterte. Pero putang ina, sabi ko kasi kahit mamatay yan bukas eh, walang maghahanap sa kanya. Wala tayong pakialam dyan, di ba? At ang ginamit po niya dito, si MC at si Lassie, na pati nga ako nadamay dyan. So ayan ngayon, yung ultimong Christopher Min and other gay people na guest at co-host nito ni Christy, galit sa kanya. Hindi ba supposedly ang mga bakla dapat nagkakaisa yan? Oy, bakit ngayon magkakagalit kayo sa isa't isa? Bakit? Kasi nga, putangin lang yan, may mga guding at saka may mga bading. Yung guding, sabi nga ni Sir Jack Argota, yung guding, yun yung mga maayos na mga bakla at may mga bading na hindi maayos. Katulad nitong bading na to. Utang ina mo kaya, no? Tingnan mo naman yung mukha, di ba? Okay nang kinikilig pa siya. Tuwan-tuwa siya na ginawa ni Vice Ganda yun kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo sino yung mga nagtanggol kay Vice Ganda? Una, si Claire Castro, taga-administrasyon. So alam mo, wala ng administrasyon. Sino pa ang nagbubunyi? Mga komunista, mga makakaliwa, mga aligned sa NPA. Katulad nito, ito lang yung aligned sa NPA na disaligned yung nguso. Kilig na kilig siya mga bossing. Tuwan-tuwa siya, at least nakasuntok siya sa mga Duterte. Sa pamamagitan ni Vice Ganda, feeling niya, nakadamage sila. Tangina niyan. Sabi ko nga the fact na nakita ko nagsalita si Claire, sabi ko, alam na this. Talagang si Vice Ganda, ABS-CBN, and kung nasan man siya ngayon, GMA Kapuso, talagang propagandista na ng administrasyon laban sa mga Duterte. Duterte talaga kalaban. Tingnan nyo pakinggan nyo, kilig na kilig. Congressman to di ba nagagalit sila kay Amy Marcos. Nagagalit sila kay Amy Marcos, inaasal ni Amy Marcos nung nag-privilege speech, pero ito, tinan mo. Tuwan-tuwa sa ginawa ni Vice Ganda. Syempre nga naman, yung mga pangit na bakla, magkakaibigan yan. Baka nga nag-orgy pa mga yan eh. Yung mga baklita na yan. Ngayon, ito, pakinggan niyo sasabihin, talagang kilig na kilig si Ating. Speaking truth to power,
is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Di rin? Hindi rin. Binigyan nyo lang kami ng content. Kasi sa totoo lang, Percy Sendenya, hindi na magbabago ang pagtingin ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte kahit anong ibato ninyo. Katulad din ng ngiwi mo, hindi na yan magbabago. Oo, kahit na anong gawin mo, galit na tao sa inyo, nakangiwi pa yung nguso mo. Pero ang mga Duterte, simula nung 2016 hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na taon, mamamayagpag pa rin ang mga Duterte. So, hindi naman siguro araw-araw magko-concert si Vice Ganda para makatama siya at makatagos siya. Hindi, pero yung araw-araw na nakikita nyo si Inday Sara paikot-ikot sa mga Filipino community at tinatangkilik siya, yung araw-araw na nakikita nyo sa mga vlog namin na may tao sa Duterte Street at ngayon nagdadasal sila para sa magandang health niya at weather niya matapos niya itong pagsubok na ito, yun yung tagos na tagos sa inyo. Tapos na pa yung impeachment, na archive pa yung impeachment. Tapos wala nang lulusot na mga panukala na alanganin yung mga congressman. Tapos yung mga congressman nyo kasama pa sa flood control project, inilabas na ni Bongbong yung mga kumpanya. Makikita na ngayon yung mga connection, yung mga kapatid, tatay, nanay na may-ari ng mga kumpanya na yung mga anak nasa Congress. So wala na. Hanggang skit na lang kayo. Hanggang sa mga patama na lang kayo ni Vice Ganda. Imagine ninyo, dahil hindi na kayo epektibo, gumamit pa kayo ng baklang kupal para lang matamaan si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, si Duterte naman, tanggap niya na nga yung fate niya dyan sa sahig, sabi nga niya, okay na ako matanda na rin naman ako, pwede na akong mamatay. Isi-celebrate ng tao yan, pero tangina nyo kayo. At saka yung pinaglalaban nyo, mula noong dekada 70 hanggang ngayon, yung isinisigaw ng mga aktivista, wala. Hindi pa rin naririnig at hindi kailanman may isa sa katuparan na komunismo ang magiging gobyerno sa Pilipinas. Never. At unti-unti, tandaan mo to. Sendenya Percy, tandaan mo to. Mananalo si Inday Sara sa 2028. Putang ina ng mga kaibigan mo NPA. Uubusin kayo ni Inday. Oo. Ubus kayo kay Inday, putang ina ninyo. Kaya magsaya na kayo ngayon. Araw-araw pag-concertin ninyo si Vice Ganda para makatama kayo sa mga Duterte. Kasi hanggang joke na lang kayo. Imagine, Duterte 2016, ganyan na, ginaganyan nyo na. Ginagawa nyo na ng mga meme, kung ano-ano, ginagawa nyo ng mga fake news, video, pero napatumba nyo mga Duterte? Hindi. At never nyong mapatutumba ang mga Duterte. Bakit? 33 million lang naman na Pilipino ang nag-aantay na maibalik ang isang Duterte sa gobyerno. Dahil nadala na tayo, tatanga-tanga yung presidente natin ngayon Pag upo ni Inday, putang ina nyo, the fact na nakikita nyo siyang malaya at humihinga at tinatamasa ang tiwala ng taong bayan, putang ina, yung nguso mo, hindi na tituwid yan. Sigurado ko, baka ikamatay mo pa yan. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka. Laughter is the best wake-up call? Okay lang yan, nag-invento na naman kayo. Yung laughter is the best medicine, okay na yun, pero laughter is the best wake-up call? Okay nang ina nyo. Ano na naman yan? Sino gago na naman na nagsabi sa inyan? Utangin na nyo mga wala kayong utak talaga. Meme Vice Ganda, maraming salamat. Meme. Ay, Meme Vice Ganda, maraming salamat. Dahil sa'yo, nagalit na lang ang Duterte. Pero putang, gandun na lang yan. Wala na, pagkatapos niyan, ano na naman, wala na naman. Si Inday, hindi pa na-impeach.
yung impeachment naka-archive, tapos yung motion for reconsideration ninyo sa Supreme Court, wala nga. Hindi ma-approve. So, paano na yan? Sindin niya. Tangina niya, baka lalong tumabingi yung bunganga mo. Pagpapatawa ng may pagmumulat at panindigan. At kung sakali mga persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona. Yan. So, personang bonggang-bongga daw si Vice Ganda sa puso ng mga komunista. So, alam na natin. Si Vice Ganda, pakawala ng gobyerno. Si Vice Ganda, propagandista, anti-Duterte, at saka komunista. Pwede ba yun? Pwede na ba natin sabihin yun? Oo Di ba? Pwede na ba yun? Pwede na ba yun? Kasi kita nyo naman, sineselebrate siya ng mga nagmamahal sa kanya na mga makakaliwa. Yan. So, Vice Ganda, by the way, yung mga magulang ng nirecruit ng mga puki ng inanto, yung mga magulang ng mga nirecruit ng mga hayop na ito na umakyat sa bundok at nangamatay. Nangamatay, ginahasa ng mga ginahasa ng kanilang mga superior sa kabundukan. Hi daw, regards daw sa'yo. Kita-kita daw kayo sa impyerno. So sineselebrate ka ng mga makakaliwa. Lahat ng mga namatay na sundalo, pinatay ng mga makakaliwa. Ayan, Vice Ganda. Hi daw, sabi ng mga naulila nilang mga anak at mga asawa. At Vice Ganda, hi daw sa mga sa mga magulang na umasa na yung mga nag-iisang mga anak nila imbis na mag-aral, nag-armas. At na-recruit hanggang ngayon hindi pa nakikita. By the way, yung mga naghahanap ng mga magulang ngayon doon sa mga anak nilang inilibing na ng mga makakaliwa na ni-recruit ng mga kaibigan ng mga kupal na ito, shout out daw sa iyo, Vice Ganda. Shout out. Sana ay masaya ka sa iyong mga nakukuhang endorsement. Ayan. Ito naman, syempre, kinausap naman si VP Sara patungkol sa issue na yan. Pakinggan din natin yung yung panayam na yan, dahil pinipersona non grata si sa Davao. Wag naman tayong ganun. Wag naman ganun. I mean, okay lang din kasi talagang syempre national hero na natin si Pangulong Duterte. Mahal na mahal natin yun . So kung ako lang, talagang ayaw kong gaganunin yun. So if I can do something para makagabawit, makaganti sa mga hayop na ito, si Jay nga, nahamon na yung boyfriend na suntukan . Pero persona non grata is okay. Pwede rin naman, tama rin para magtanda. Pero gusto lang natin ipakita tayo mga Duterte na hindi tayo pikon. Hindi tayo pikon. Pabayaan natin niya si Vice Ganda. Pabayaan na natin na mabulok yung tao na yan. Tumatanda naman na yan. Pabayaan natin na na mabulok yan. Sabi ko nga sa inyo, 80 anyos na rin pala nanay niyan. So mahina na rin pala yung nanay niyan. 80 anyos na rin. Matanda na rin. So malay mo naman, di ba? Mauna pa yung nanay niya kay PRD. Di ba? Total naman, bastos sila di ba? Dapat hindi sila mapipikon pag binastos sila na ganyan. Pero wag, sana humaba pa yung buhay ng nanay niya. Para makita pa nung nanay niya kung gaano ka-demonyo yung pinalaki niya. Para makita nung nanay niya kung gaano pa karaming mga batang bakla ang may impluwensya nung nanay niya. Hindi ba? Tama lang yan. Okay lang yan. Bayaan lang natin yan. Ito si Inday Sara. Patungkol dyan sa mga issues ngayon na ibinabato sa kanya. VP, mayong hapon, hati kadayawan. Ma'am, unang-una, how was the experience? Ma'am, kay karon is special because we also have friends from China and Malaysia. Kumusta nga to ang Tribal Village Tour po? Yes, Tingnan mo, di ba? Ang ganda-ganda ni Inday. Tapos si niya, ganun, nakangiwi. Every time na makikita mo si Inday Sara na ini-interview na ganyan, na tinatangkilik ng taong bayan, sineselebrate ng mga Pilipino, putang na si Sendanya, ewan ko sa hayop na yun. Singiwi, sigurado ako masakit na masakit sa puso niya yan. Kaya isang beses, isang gabi, bigyan na natin sa kanila, nakasugat sila ng konti sa emosyon. Pero hanggang dun lang sila, hindi naman nila kayang sirain
Hindi naman kayang sirain ng isang vice ganda yung lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte. Very emotional lang tayo ngayon kasi nga, si PRD yan eh. Tsaka si PRD nakakulong ngayon eh. Pero sports naman tayo. Tumatanggap naman tayo ng mga ganyan. Basta asaran lang. Tapos walang demandaan ha. Walang reklamuhan. Basta marunong kayong mangupal, pag kinupal kayo, dapat matigas din ang mukha nyo. Ganun lang yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-arawin yung tawaging mangkanor si Pangulong Duterte, baliwala yan sa mga naniniwala na ang mga Duterte ang pinakamagaling na naging mga politiko sa Pilipinas. Hindi nyo kayang baliin yan. Masaya ang tour natin ng Tribal Village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a... Parang sinasabi na ni Inday, no, na ang mga Moro, ang mga ganitong tribe, Manobo, Bilaan, mahal ako nila. Kayo, mahal kaya nila? Excuse me po, pagdating pa ng ang masaklapan nito, pagdating ng 2020, pagdating ng 2025, magfa-file ulit ng impeachment yung mga yan. Hindi na yan katulad nung una. Kasi nung una, nagpirma sila di ba? Nagdelikado sila. So I'm pretty sure, hindi na pipirma yung majority ng congressman dyan. Bakit? Tangin naman nanalo na si Inday Sara sa 2028 di ba? So imaginein mo, binigyan mo si Inday Sara ng isang pirma mo noong 2024 para ma-impeach siya ngayon. Hindi, in 2025. In-impeach nyo si VP Sara 2025, pumirma kayo, kinakabahan kayo ngayon kasi hindi na-impeach si VP Sara tapos magkakaroon ng panibagong impeachment, pipirma ka ulit. Tangina, 2 beses mong hahayupin si Inday. Ano sa tingin mo gagawin sa inyo kapag naging presidente na siya? Hindi ba? So, putang ina, yari kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, kahit na mag-file kayo ulit next year, hindi na magfa-fly yan. Marami sa mga congressman, next year, itatama na nila yung pagkakamali nila. At tulad ni Frasco, di ba? Pumirma siya, pero ngayon, naging kalaban na siya ng kabila. At marami pang ibang susunod na babaliktad dyan. Kasi nga, kung hindi sila maiimbestigahan yung corruption nila ngayon, pretty sure sa 2028 maiimbestigahan lahat yan. Maiimbestigahan lahat yan. At pag nangyari yun, putregs yan, makikita ni VP Sara yung unang pumirma sa kanya. Tingnan mo nga ilan dun sa unang pumirma, yung pumirma ulit sa pangalawang pagkakataon. Wala nang pipirma dyan, maniwala kayo. Hindi na kaya ni Tambaluslos, huli na ang lahat. Hindi na kaya ni Tambaluslos na maging senador, vice president o presidente sa 2028. Hindi niya na kaya. Kaya makikita na rin ng mga congressman ngayon na malakas na lang kayo sa House. Pero hindi nyo nakakampi ang Senado. Maaring kakampi nyo pa ang presidente pero walang makakarating sa presidente kung ibibinbin lahat ng Senado, lahat ng mga kabulbalan nyo. So makikita ng mga congressman na mailalagay yung mga congressman sa tamang posisyon nila at lahat ng mga yan, unti-unti na sisip-sip na yan sa mga Duterte ulit. Kaya lang naman kayo dumami ngayon eh. Lahat naman ng mga nasa kampo nyo ngayon, Duterte naman lahat yan eh. Duterte lahat yan doon. Duterte ulit yung mananalo ngayon. Ano sa tingin yung gagawin? Bumaliktad nga sila. Pumanig sila kay Bongbong eh. Ano sa tingin yung gagawin? Lahat sila awayin si VP Sara. Si VP Sara na yung pinakamakapangyarihan. At kung hindi na-impeach si VP Sara ngayon, hindi nyo siya mai-impeach sa pagka-presidente na siya. At Inday Sara will not commit the same mistakes na ginawa ng tatay niya. Yun ang, alam mo, mayroong malaking ginawang mali si Tatay Digong eh. Hindi siya nag-focus masyado sa mga magnanakaw na mga politiko. Nag-focus siya sa mga ahensya ng gobyerno, nag-focus siya sa corruption sa ground, nag-focus siya sa
pag-ayos ng Pilipinas. Pero yung mga magnanakaw talaga sa Congress, hindi siya nakapag-focus eh. So si Inday Sara ang magfo-focus dun. Showcase of the traditional houses of the indigenous peoples tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Alright. Now let's accept questions. First, Sir Arjun, Ma'am, GMA. Amita Rayawan. Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na din ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami. Alam mo kung ibibenta natin sa ibang lahi, yung narrative nila na magnanakaw si BP, wala maniniwala na foreigner. Bakit? Tingnan mo, ano hikaw? Ano damit? Ano sapatos? Ano bag? Ano relos? Doon mo makikita kung magnanakaw. Yung isang tao. Tingnan mo yung sa Congress, tingnan nyo sila manamit. Tingnan nyo yung mga relos na suot nila. Di ba? Hindi siya larawan ng frugality. Si Inday Sara is very simple. Si Pangulong Duterte, yung bahay niya na binibenta, galit na galit siya. Kasi binibenta yung bahay niya, nag-iisang bahay niya yun. Baka may mga bahay pa silang iba, pero hindi na sa kanya nakapangalan yun. At saka hindi siya nakatira ron. So, nakikita ng mga world leaders how simple yung pamumuhay ng mga Duterte. Even if they're going abroad, pupunta sila dito sa Hague, walang bodyguard. Nagbubus, nagtatram. Sinong korap ang ganyan? Hindi ba? Sinong kurakot ang ganyan? Samantalang nakikita natin, alam mo, may mga balita ko sa Amerika na yung siyempre marami tayong mga kababayan, mga subscribers na taga-casino mga kasinong malalaki sa Amerika. Alam mo, grabe daw yung mga senador, grabe daw yung mga congressman pag nagsugal dun. Oo, daan-daang milyon daw yung tinatapon nilang pera sa casino. Nakita mo si Basti sa casino? Baka sa beer house, nakita mo yan, ng chichiks. Pero hindi mo sila makikita sa bisyo na yung involved mag-spend or mag-splurge sa sobrang yaman. Hindi mo sila makikita na ganun. Oo. Very simple sila. Ang hirap sabihin na nagnakaw yung isang tao, walang helicopter, walang sports car, walang bulletproof na Escalade. Di ba? Gets ninyo? Paano nyo patutunayan? Saan nyo dadalhin yung pera? Babaw nyo sa lupa? Ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FTR, regarding po din sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po, ma'am? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain. Gets nyo. Si Inday Sara, hindi siya pwede mag-explain tungkol sa kaso. Si Inday Sara, hindi siya pwede mag-explain tungkol sa mga decisions ni Kaufman. But read between the lines. Ang amo ni Kaufman, si Inday Sara at si Pangulong Duterte. So,
Kaufman can never or will never act on his own. Kailangan lahat ng gagawin niya ay isasabihin o itato kung may suggestion siya, ilelay niya yon sa mga principal niya, which is Inday at si Pangulo. But when it comes to talking about the case, there's only one person who's allowed to do it. Siya lang. Pero lahat ng sasabihin ni Kaufman, definitely, nasabi niya na muna sa principal niya bago niya bitawan sa media. So kayo na magbasa. Para kay Attorney Kaufman, no, sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Attorney Kaufman, nandun pa rin po ba? Of course, yes. Yung trust and confidence nyo kay Kaufman, nandun pa din ba? Yes, of course. Siya pa abogado eh. Kung hindi na ako kumpiyansa sa kanya, hindi na siya abogado. So, yung trust and confidence niya kay Kaufman, ano pa din, intact. Oh, so gets nyo na. Kahit ano pang sabihin nyo tungkol kay Kaufman, yung kumpiyansa ni Inday, and at the end of the day, yung kumpiyansa ni Inday sa kanya is full pa, wala siyang paki sa opinion nyo. Wala siyang paki kung lahat ng Pilipino magalit sa kanya kay Kaufman. Wala siyang paki, hindi man siya Pinoy. Hindi man siya vlogger, hindi naman siya public figure. Siya ay isang abogado. Makakasama sa kanyang reputasyon kung matatalo yung kaso niya. Siyempre, high profile ito eh. I am pretty sure na ginagawa ni Kaufman lahat ng kanyang makakaya para manalo tayo sa kaso na yan. Palagay ko, at least 80% naniniwala ako na Kaufman is not betraying the Duterte as what other people are claiming. According to VP Sara, sabi ko sa inyo, you question Kaufman, you question VP Sara. Plain and simple. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco of Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung... Malabo yung habitual absence. Kasi, alam mo, ginagawa kayong tanga ni Claire Castro eh. Nadulas na si Claire Castro sa kanyang vlog. Sabi ni Claire Castro sa kanyang vlog, hindi aalis ang Vice President kay personal yan or official nang walang approval or travel authority from the Malacanang. Sinabi niya yun. So it means, kung umaalis siya, pinipirmahan ng Malacanang. Pumapayag ang Malacanang. So legit, yung mga pag-alis-alis niya. Kasi you can always say no. Pwede mo namang i-decline eh. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Umalis ka na nung nakaraan eh. Sa susunod ka na ulit umalis. Diba? Kaya ka nga nagpapapirma ng travel authority. Humihingi ka ng permit. So, every time na umaalis siya, may permit siya. Therefore, ano nirereklamo ni Claire Castro? To begin with, hindi naman aalis yan kung hindi nyo bibigyan ng travel permit. Boba.
sinabi niya yun sa kanyang vlog. Sabi ko nga, nahuhuli talaga yung isdang tanga sa bibig. O, nahuhuli yung isdang tanga sa bibig. O, so ngayon, bakit siya nagre-reklamo na alis si VP Sara? Pinipirmahan ng opisina ng presidente. O, bakit hindi siya magreklamo sa opisina ng presidente? Ba't kayo payag ng payag na alis yan? Di ba? O, nahuli sa bibig yung gaga. Oh, so kasi sabi niya nga kung umalis siya, pumunta siya ng Kuwait, wala kaming travel authority na nare-receive. So, hindi namin alam. Kung umalis siya, wala siyang travel authority, ano yan? Bawal yun. So, ibig sabihin, lahat ng alis ni VP Sara, pirmado ng Malacanang. Kasi ganito yan. Oh, halimbawa ako, pag pumunta ako ng airport sa immigration natin, screening, tinatanong yan, are you a government official? Are you a government employee? Kasi kapag taga-gobyerno ka, magpapakita ka ng travel authority. Hindi ka makakalabas ng immigration natin nung wala kang travel authority. Oh, so nakakalabas ng bansa si Vice President Inday Sara, meaning may mga travel authority siya at ang signatory ng travel authority niya si Bersamin. Ano nirereklamo mo, Claire? Sa mga pag-alis-alis niya. Pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you. Yan ang ginagawa ni Claire Castro. Oo, gagawin tanga yung mga Pilipino, parang pasyal ng pasyal si Inday Sara, pero payag naman sila ng payag, pirma naman sila ng pirma. Okay nang inan itong mga to gagawin nyo pang tanga mga Pilipino, hindi tanga mga DDS. Uy. Ma'am, we have one question from Ms. Ruth Palo, ma'am. Vice, ano po yung maitulong ng OVP sa mga tribal? Upkeep, pwede kami magnegosyo, ay pwedeng Isa ka na guys, House Speaker na bisag i-archive na, bisag wala na na-invite na, pero still, di ka po atong siya closer for consideration and mura pa siya still digital. nagaon sa daw? Si Speaker, nag-mura threaten ang Supreme Court na kung dili will not take action sa MR, si Kamupuntis, pwede po ma-impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of... Ang magaling, di ba? You cannot comment on something na hindi mo alam. Bakit si Claire ginagawa niya yan? Di ba? Bakit si Claire mahilig magbigay ng opinion sa mga bagay na hindi naman kailangan opinion niya? Ang kailangan, opinion ng Malacanang, pero bigay siya ng bigay ng personal na opinion niya. Tapos si Inday, kahit ako, pag nagtanong ako kay Inday, sasabihin niya, ay, hindi ko kasi alam yung ganito eh. Hindi ako makapag-comment. Hindi naman ibig sabihin ni-interview ka pag nagtanong sila, sasagot ka eh. Meron kang mga hindi kayang sagutin, pwedeng sagutin, pwede mo namang hindi sagutin. Hindi ba? Hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa, no? It's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. Mr. Annie Marcos described the speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor. Panawagan niyo. Siguro, wala po ko kadungog ana sa decision sa Supreme Court na there was really abuse. And there was kanaganing show of power na mali. Thank you, ma'am. We have Ma'am Ivy. Yes. After that joke, referring to FDR, famous campaign promise to flag there, not only was the promise unfulfilled, but it's even joke kung asa siya. But kung unsa man ang
desisyon sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. Yan yung tanong kay Vice kung persona non grata. Oh. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa atoang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last, ma'am. Oh, nakita nyo yung sagot ni VP Sara? Oh, si VP Sara, ang sagot niya, ayaw kong magsalita patungkol dyan dahil hindi ko naman yan linya. Oh, it's the City Council of Davao who should file a petition, who should answer the question. Kasi kung ako lang, takin yan. Si Vice Ganda, mapipikon ako dyan. Wala namang kwentang tao yan. Diba? Ano lang yan? Komedyante lang yan. Oo, hinahamak na natin yung trabaho niya. Komedyante lang yan. Bakit makikialam siya sa politika? Oo, yung mga komedyante nakikialam sa politika, nagmumukhang tanga, katulad ni Tito Soto. Diba? Komedyante, hindi na mag-comedy. Nakikialam sa batas, nagmamagaling. Ang kaharap mo, mga abogado, kini-question mo yung Supreme Court na napakahirap ng pinagdaanan para maging justice. Samantalang para maging maging senador ka, read and write at saka Pilipino ka lang, tsaka sikat ka, mananalo ka na. Hindi ba? So, ganyan ang nangyayari kapag yung mga hindi naman dapat talaga nagko-komentaryo patungkol sa politika, nagko-komentaryo patungkol sa politika. Nagmumukhang tanga, katulad ni Vice Ganda at saka ni Tito. Ma'am Jean of SMNI. Ma'am, would you like to comment on sa recent remark ni Trillanes na he won't support Lenny Robredo because mag-aliado daw kayo ng magkaibigan? Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang hindi pa President yun, former Vice President Inday. maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comment ni person na nag-file og bail. Alright, yes. Next one, ma'am. What's your favorite part sa Kadayawan Festival? Di ba very safe sumagot si Inday Sara? Minsan kasi mas mabuti yung ganyan yung alam mo yun, yung mga chismis na ganyan. Well, trabaho ng mga media na tanungin ka ng mga chismis, critical na mga tanong para meron silang content. Nasa sayo, kaya hindi nila paborito si Inday. Kasi nga hindi sila makakuha kay Inday ng mga sagot na wala namang katuturan sa bayang Pilipinas or walang koneksyon. Hindi sila, kaya favorite nila si yung mga congressman, favorite nila yung si Claire Castro, favorite nila si Dilima, kasi nga patolera yung mga yan, mga patol-patol. Lahat pinapatulan kahit hindi naman dapat kinokomentohan, nagmamagaling kokomentohan. Pero si Inday, kaya less favorite yan ng mga media kasi nga hindi ka makakuha sa kanya ng mga ng mga sagot na pwedeng maging headline. Paminsan, pag napipikon na siya, pero pagka good mood si VP Sara, when VP Sara is in the good mood or in a good mood, hindi yan siya pumapatol. Masyadong matalino yan pag tiningnan mo talaga at pag nakita mo talaga siya. Hindi siya putyo na tao. May kwenta siyang tao. Hindi siya yung katulad nila Claire Castro na clout chaser, nila Vice Ganda na sikat na, nagpapasikat pa. Oo, hindi ko talaga maintindihan. But anyways, ayan, nakita nyo yung mga bagay-bagay patungkol dyan sa mga issues na kinakaharap natin ngayon. Syempre, gumagabi na. At kailangan na rin natin magpahinga dahil tayo'y hahayo pa at magpaparami. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I-follow po ninyo ang lahat ng Banateros, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, si Master Judea, si Jay Guevara, si Paring RJ. Siyempre lahat ng mga vloggers na align sa mga Duterte, sila PH Update, sila PH News, lahat ng mga DDS, mga biraderos, lahat. Dahil yung kalaban natin may pera, yung kalaban natin makakapal ang mukha. Meron tayo prinsipyo. Kaya magsama-sama tayo. Lahat ng mga vlogs na yan, i-like at i-share ninyo. Mabuhay kayo lahat.